Kaya ko pa. Sa sumunod na araw ay nagtakdang makipagkita si Isagani sa kasintahang si Paulita Gomez. Naglalakad siya sa paseo ni Maria Cristina bago pa man lumubog ang araw. Dumidilim na ang paligid, subalit wala pa rin si Paulita. Tila nawawala na siya ng pag-asang karating pa ang kasintahan. Paulita! Isagani! Tapos kayo, hello. Masaya ako at nakita na muli kita, Paulita. Kahit ang tagal ko naghintay sa iyo. Ngunit, bakit kasama niyo si Doña Victorina? Bakit? Sabi na. Bawal sana! Narito ako? Ano ba? Ano ba, Paulita? At saka, nasaan ang asawa ko? Ano ba? Paulita! Ano ba? Hawakan. Pal! Ayos ka lang ba, Paulita? Hay nako! Ang mga kabataan ngayon ay tiyak na walang galang sa mga magaganda tulad ko! At saka, akala mo, nakakalimutan ko? Sabihin mo kung nasaan ang asawa ko! Nasaan na nga, Isagani? Hindi ko po alam kung nasaan si Don Tiburcio. Ay, hay nako! Nayayamot ako sapagkat ang ibig sabihin ay matagal pa bago makapag-asawa ako muli! Tia, ang iyong abaniko! Ang aking abaniko? Saan? Naroon? Ah, sige! Halika, Juanito! Ako? Delicioso! At samahan mo ako! Halika na! Kadiri! Halika na! Mayroon ba nangyayari sa pagitan ninyo ni Juanito? Wala! Ano nangyayari sa amin? Anong wala? Nakita ko kayong magkasama? Saka ba kayo nagganap ng tulaan? Pinilip lamang ako ng anak niya. Pumasok sa tulaan. Ay, pumayag lamang ako sapagkat hinahangat kong magkita tayo. Ang aking alin ang tunay ng iibig mo dito. Hindi ako. Ganoon ba? Ganun ka sa akin, Paulita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal din kita, Isagani. Mayroon na pala ako'y pagtatapat sa iyo. Ano yun? Alam ko kung nasaan si Don Tiburcio. Ano? Siya'y buhay. At nasa bahay ng aking ayun si Padre Florentino. Ano ibig mo sabihin? Ano? Ano ibig mo sabihin? Paulita! Halika na! Magkagabi na! Adios, Injo! Halika na! Halika na! Maagang gumising si Basilio upang magtungo sa ospital ng San Juan de Dios. May bibisitahin siyang pasyente at mangyayaram na rin sa lapi kay makarating dahil naubos na ang ipon nito pagpatubos kay Huli. Nakasalubong niya ang kanyang profesor na nagbabala sa kaguluhang sampot ang mga estudyante. Parang sa Sokobe. Halos naubos na ang perang naipon ko sa pagtubos kay Huli. At sa pagpapatayo ng bahay para sa amin ni Ingkong Selo. Profesor! Magandang araw po sa inyo. Sakili ka ba kagabi? Hindi ko. Masama po kasi ang pakiramdam ng Kapitan Tiago kung kaya't hindi ako nakarating sa meeting. Ay mabuting kung ganun. Ngunit ikaw ba ay masabi sa kapisala ng mga estudyante? Nagbibigay lamang ako ng apulik sa kanila. Meron po bang mga tulisan? Wala, kundi mga estudyante lamang. Pero kung gayon, kung hindi ka nakapunta, pinapakayo kasi tumiwala agad. Punitin at itapo na lahat ng papeles na
ng kasamang sasamahan. Di mo ba alam? Hindi po. Pagkatapos usapin ng profesor si Basilio, nakakita siya ng isang kapwa estudyante na punong-puno ng kasiyahan. Si Tadeo. Tadeo, ano balita? Isang linggo mo lang ka! Ay, Pinawag ka nga? Bakit? Ano nangyari? mga kasabi na mag-isalan. Nakulong! At ikinatutuwa mo pa yun? Kasi ng pasilyo, walang kaso! Gulat na gulat. Hindi yan sabihin ni Basilio. Kita na ang kanyang kaibigang kausap si Kabo. Diba may cup? Maring, Pati ba ikaw, pasilyo? naparito ako upang kausapin ka. Ano ka naasa? Ng mga panupayama ba ay lumalayo ka sa amin? Pinalaman at pinapa rito. Kaya yung aming dinalaki. Sa kabilang banda, tumingin si Padre Irene sa bahay ng may sakit. Sa bahay na naghihinagpis. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ay, kaibigan ko. Magpakahinahon ka. Yan ang aking ipinayo. Ano na lamang ang Crush mangyayari kita, kung Padre. wala ako ron? Eh di sana. Ang jowang crush na Manak crush kita, na ng Padre. dugo. Ay, nako. At alam mo ba, si Basilio, ang iyong anak-anakan ay nadakip. Kapitan Tiago! Kapitan Tiago! Uy! Na maalam na ang aking kaibigang si Kapitan Tiago. May mabait na puso para sa mga mahihirap at mayaman. Ngunit, teka lang. Ako lang ba ang mag-isa sa bahay niya? Wala ba tao rito? Sino na lamang ang mapagbibintangan ng kamatayan mo? Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng makulong. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin, Wendy. Bendita sa buong San Diego, kung kamatay ni Kapitan Tiago at Anong ang 26? pagkatakip kay Basilio. Father? Awang Basilio. Wala man ako magawa sa kanyang sinabi. Kayo, Siyang yung ako na rin si Kapitan Tiago na siyang tumutulong sa kanya. Basilio! Ay, huli! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Pero saan na si Basilio? Alam mo? Bakit hindi ka na lang humingi ng tulong kay Padre Camora? Padre Camora? Hindi mo ba? Kilala siya bilang malikot sa mga babae? Malikot sa mga babae. Eh ano naman ngayon? Hindi ka naman kagandahan. Napaka-arte mo. Ha? Hindi ka talaga nag-iisip. Hermana, natatakot ako sa mano ninyo ako. Bitawan mo nga. Huli! Masisira ang aking kagamitan. Hay nako, kung ayaw mong pumunta, bahala ka. Pumunta ka, mag-isa mo. Huwag mo nga akong pinipilit sa mga bagay na yan. Baka madamay pa ako ng mangyari sa akin. Hermana mo ako. Ay, bitawan mo ako! Bitawan mo! Alam mo, kung ayaw mong pumunta mag-isa, babayaan mong mamatay
may pag-aalinlangan ng dalagang tumungo kay Padre Camora at humingi ng tulong. Ngunit kinakailangan niya ito upang mapalaya ang pinakamamahal na kasintahan si Basilio. Kailangan ko ba talaga itong gawin? Nararapat ba ito? Tama ba ito? Kaso, ang aking pinakamamahal na si Basilio, siya'y nadakip. Kailangan ko siyang tulungan ngayon din. Para sa ito, aking pinakamamahal. Oh, anak, napalito ka, binibining muli. Paano ka naman? May maaari ko bang tulungan? Sa paanong paraan? Si Basilio ay nadakip. Wala na akong ibang malapitan. Gayong yumaon na si kapatid Tiago na siyang tumutulong sa kanya. I love it. Naawa na ko kayo. Tulungan mo ninyo ako. Maaari kita tulungan. Ngunit, ba't hindi niyata ang kapalit ang iyong hinihingi? Pumasok ka muna sa kwarto. Ayoko na po. Umuwi Ano? na lang ako. Ano sabi mo? Tara na! Huwag ka na maulit! Huwag ka na maulit! Tumahimik ka! Bakit ba ako nakulong? Bakit? Bakit? Wala naman ako ginawang masama sa inyo eh! Paano niyo makamahal ko sa buhay? Si Huli! Huli! Gusto na kitang makita! Diba gusto mong tulungan ko ang aking nobyo? Tumahimik ka na! Oh! Ang sasarap talaga ng mga dalaga. Ako, si Juliana de Dios, o mas kilala sa ngalang Huli. Ako'y kinahasa ni Padre Camora, isang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos Ama. Oh, Diyos ko, anong kasalanan ba ang aking ginawa upang maranasan ang tragedya ito? Sunod ka naman ang mga kagustuhan ni Hermana Pecha na matutong magdasal dahil isang kahihiyan ng pagiging bangbang na walang silbi sa buhay. Ano bang ginawa ko mali upang parusahan ng ganito? Lagi na lang ako ang inaabing at kinakawawa. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Maawa na ako sa inyo! Protektahan niyo na si Huli! Ito na ang inihiling ko! Protektahan niyo ang aking mahal! Ngunit, kahit ganito man ang aking sinabi, ako'y natutuwa para sa aking pinakamamahal na si Basilio. Ika'y makakalaya na. Kaya naman, mabuhay ka ng masaya at alagaan mo ang iyong sarili. Ikaros mo sa iyong loob na kahit mamatay man ako sa buhay na ito, tayo'y magsasama sa kabilang buhay! Nakalaya na ang mga estudyante mula sa pagkabilanggo. Gaya sa inaasahan ng lahat, si Makaraida unang nakalabas habang si Isagani naman ang huli. Ngunit si Basilio,
Si Basilio ang tanging hindi nakalaya. Si Basilio? Siya itang isang ordinaryong estudyante. Isang aliping laman. Siya'y marapat lamang na hindi papalayain. Manhin. General, ngunit si Basilio ay ang kinalaman sa kanilang inosente. Sapagkat ayon sa aking narinig, wala raw siya dun sa kainan. Expensa ba? Ang mataas na kawa ni siya, parang siya raw ay isang mabuti, matalino na estudyante ng medisina. At ang mapapatunay nito ay ang daladala niyang libro ng medisina. Sinabi mo, aklat sa medisina? Opo. Siya'y kamang na gumagamit ng isang bawal ng libro upang magbuo ang isang mabuting mag-aaral. Ang sabihin mo, at isa pa, pwede na gamitin ito pampatakot sa ibang alipin tulad niya sa parusang natin pwedeng bigyan. Ganyan dapat ang pagmamahala. Pero kapitan, hindi ka ba natatakot na baka ikaw ay sisihin ng mga mamamayan ng bansang ito? Matatakot? Ba't ako matatakot? Hindi ka ako ang may kapangyarihan at ang bansang Pilipinas ay hindi laglagyan ako ng posisyon na ito, kundi ang Espanya. Kaya wala akong pake kung sisino ko ng bansang ito. Kasi ako ang may kapangyarihan, hindi sila. Kahit anumang gagawin nila, ako ang may kapangyarihan. Nagkita si Sinong at Basilio upang mag-usap. Ginoo! Ginoo! May masamang balita ako sa iyo mula sa tiyahin. Ang mga minamahal mo. Si Tata Selo at si Uli. Ano nangyari sa kanya? Patay na po si Tata Selo at si Uli naman po ay. Nangyari kay Uli? Patay na rin po si Uli. Ginoo! Huwag ka nga magsinungaling para awa mo na. Sasabi po ng totoo! Sasabi po ng totoo, Ginoo! Magkikita kami muli. Umal ka po! Umal ka ka, Ginoo! Sasabi po ng totoo! Si Uli ay patay na! Patay na po siya, Ginoo! Hindi po. Dapat pa bang ituloy ni Paulita ang kanyang relasyon sa isang nabilanggong estudyanteng si Isagani? O dapat bang piliin niya ang lalaking itinuturo sa kanya ng kanyang tiya, si Juanito? Nalalaman ko ba kaya ituloy ko ang relasyon ko kay Isagani? Hindi ko na alam. Siya ay nabilang ko. Hindi mararapat kung siya ang aking papakasalan sa hinaharap. Ito na ang oras na papabahalin ko si Paulita! Paulita? Maaari ba kita akong makausap? Ako'y isang matalinong binata, Paulita, na may matihag na pangarap. Ang aking ama ay isang mayamang sa aking palagay na ako dapat ang pagkat ito ang nakakabuti sa iyong hinaharap. Sa bayan, mas makabubuti niya ako. Ikaw ang aking papakasalan. Oo, iwanan mo na ang Indyong si Isagani. Oo, ikaw ang nararapat para sa akin. Apat
na buwan na ang nakalipas mula noong gahasakin at tumalog si Juliana de Dios sa kumbento. Nagtungo si Basilio kay Don Simon upang sumali na sa himagsikan. Hoy! Basilio! Hindi kita na mukhaan. Ang laki naman ng pinagbago mo. Kamusta naman, Basilio? 4 na buwan na ang nakalipas. Wala nang ako himukin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y namanggi. Dahil doon, namatay ang mga mahal ko sa buhay. Nabilanggo ako. Sinabi ko na sa iyo, Basilio. Ginoong Simon, naparito ako sa harapan ninyo upang humingi na ng sandata at pasiklabin na ang damdamin ng himagsikan. Mabuti, Basilio. Isa ka talagang mahusay na mag-aaral. Narito na ang tagumpay talaga at ang katwiran ay nasa pangkat ko. Hindi talaga ako'y pinapabayaan ng Diyos na ikapal. Tara na, Basilio. Papakita ko sa aking laboratorio ng isang lihim na aral. Basilio, nakikita mo ang mga kagamitan na natin ito? Nitroglycerina, dinamita, mga pampasabog. Diyos ko. Tama, Basilio, na may halong puot, galit, lumbay, pighati, at pagturosa ng taong bayan sa mararahas na pamahalaan. Pero Basilio, may isang kagamitan dyan na napakalaki ng signifikansya. Kita mo doon, lamarang ito, napaka-intrikado, disenyo, di ba? Kaaya-aya sa mata ng mga nakakataas sa pamahalaan. At sa loob nito, pampasabog! Nitroglycerina na siyang kukuha ng buhay ng mga nasa silid kainan sa kasal sa Piggy, Juanito at Paulina. Ba ngayon, hindi nyo na kailangan ng aking tulong. Oh, Basilio! Dali lamang. May mas importante ka pang gampanin. Oh, Basilio. Ito yung aking revolver. Natatasan ko sa iyo ang aking revolver. Protektahan mo ang sarili at pag nagsimula ng himagsikan, ikaw ang mamumuno nito. Kaya Basilio, mauna ka na, Basilio! Magsisimula na ang himagsikan! Susunod mo, Ginoo. Sa kapangyarihan na ibinigay ng ating simbahan, ikaw, Juanito Pelay, at kaganda-gandang binibining Paulita Gomez, kayo ay kasal na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa, Ginoo. Paulita! Paulita! Huli ng lahat! Huli ng lahat! Bakit? Bakit? Buong pusong nakapagdesisyon na si
Paulita na iwan si Isagani at pinili niyang pakasalan si Juanito Pelaez. Narito rin sa simbahan si Isagani. Tinitignan, pinanonood ang kanyang pinakamamahal na kasintahang ikasal sa lalaking hindi naman dapat para sa kanya. Tatanggalan kita ng ulo, Fire. Magandang gabi, Juanito at Paulita. Ay kay ganda naman at guwapo ng bagong kasal. Maraming salamat, Ginoo. Narito ako ngayon, panghihandog ko ang regalo para sa bagong kasal. Napakaganda ang ilawan. Ngunit, hindi kasing ganda mo, Paulita. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari ba namin ito? Abay, syempre, maaari nyo gamitin ang lamparang yan, Dina. Ngunit, sumaibabaw ang kabaitan ni Basilio at ginusto na niyang iligtas ang mga tao sa piling. Ayaw niyang sapitin ng mga ito ang nangyari sa nakasintahan, ina at kapatid. Papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako! Uy, bakit dito? Papasukin niyo ako ng makawa ko sa inyo! Kailangan ko iligtas sa mga tao! Para awan nila! Ay, ganda nga naman ang kasal na ito. Ang galing ni Lola Victorina. Mabuhay ang bagong kasal! Pero, walang maliit sa aking ganda. Teka, babasahin ko kaya. Sabi to, mula kay Ayun na yan na. Juan Crisostomo Ibarra. Sino yun? Ibarra? Hindi ang masamang sabihan. Isang napakasamang pilo! Ilang daang pangalan na sa ministero! Higit 10 taon ng patay! Patay? Maaaring magbuka pa ng kaguluhan! Ano? Tingnan ninyo, Padre. Ito nga ba ang lagda ng iyong kaibigan? Walang duda! Lagdayan ni Ibarra! Sulat na yan! Ano? Kaya ko patay na yun! Ano yan? Nakalagay dito ay hindi naman siguro nangangulugan. Papatayin tayong lahat nila! Papatayin nila! Papatayin tayo! Diyos ko! Ngunit, maaari tayong malasa! Ang lampara! Namamatay ang lampara! Padre! Pataas mo siya! Ito na ang paggaganti ni Juan Crisostomo Ibarra. Hudeg. Maawa ka naman! Duguan na! Duguan na ika-ika pa! Ha? Anong sabi mo? Puta! Maawa ka naman sa kanila! Tao na ako sila tulad natin! Ginagawa lang sa kanila upang matuto silang mag-ibagsi! At sa Ay! Kailangan yan! Magtago tayo, Carolino! Magtago tayo! Sinong pumalit doon? Magtago tayo! Ano ba, Carolino? Parinig mo na yan! Parinig mo na!
Lolo? Lolo? Lola! Diyos! Oh, Diyos! Patawarin niyo ako! Pinatay ko ang aking lolo! Nasa tahanan ni Padre Florentino si Simon. Sugatan nito nang dumating. May 2 araw na ang nakalipas at humihingi ng tulong sa pari. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ng mabait na si Padre Florentino. May dala itong maleta. Tuguan, pagod na pagod. Ang tanging nasa isip ng pari ay wala na, Kapitan General. Wala na itong padrino kaya inutos. Pagsabihan ninyo nga yan si Simon upang di ko yan makita pagdating ko dyan mamayang gabi. Oh, Simon! 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 Anong nangyari sa'yo? Ito, kailangan mo na magpagamot. Likas, sumama ka. Wag! Wag po, Padre! Oo ka na. Si Don Tiburcio na lang po ang magpapagaling sa akin. Magpahinga ka din. Simon! Ika'y huhulihin ng mga Guardia Civil mamayang gabi. Hindi ka man lang ba nakatakot? Kinakabahan? Nahirapan po ba kayo, Ginoo? Ilang sumandali na lamang, Padre. Matatapos na rin yung paghihinagpis ko sa bayang daigdig ito. Ano yung ininom? Ano ba yan? Ano yan, Simon? Hindi ako karapat-dapat mahuling buhay ni naman sa sanlibutan, Padre. Ayaw ko ipagtabak ang aking lihim, Padre. Anong lihim? Di pa... Hanap ako ng pakunta sa lason. Hindi ko maaari. Wag na po, Padre. Bakit? Padre, pagtatapat ko na po sa iyo ang aking lihim. Anong lihim yun? Padre, makinig ka na po. Padre, ako po si... Sino? Ako po si Crisostomo Ibarra! Crisostomo? Iba? Di ba? Matagal na yung patay? Wala ka sinasabi. Isinumpa ako magiganti, Padre. Magiganti sa mararahas na pamahalaan. Para mabigyan ng magandang kinabukasan ang bayan. Ngunit, Padre, sa pagpaplano kong ito, nawalan ako ng aking minamahal. Maria Clara, pati na rin ang aking ama, si Don Rafael Ibarra. Nawalan na ako ng rason. Ginoo, patawarin nawa kayo ng Diyos at nakita niya ang iyong paghihimagsik, ang pagtitiis. Batid kong hindi niya pinapabayaan kung sino mang nananalig sa kanya. Padre, Bakit? sapat ba iyon? Para ipagkait ng Diyos may kapal. Ang kinakailangan ay magsik para bumukas ang isip ng bayan, Padre. Sapat ito. Dahil ikay gumamit ang parang hindi niya palalagpas. Lalaya nga ang bayan. Ngunit hindi sa kanyang paraan, Simon. Pag-isip ka naman. Padre, alam ko yung nagkakamali ako. Inaamin ko yun. Pero Padre, Ano? sapat ba iyon na rason para ipagkait ng Diyos ang kinabukasan ng pamayanan? Sapat ba iyon, Padre, sa mga naglustay na kanilang puso't
dugo at luha. Sapat ba iyon sa mata ng Diyos, Padre? Ito'y para kumalat at madaman ang adhikain, Simon. Kaya ako pinalagalan ang kalumpitan sa daigdig, Padre. Pinalubhanin niyo ang kabulukan. Yan ang papatay sa pamahalaan eh. Kung anong pamahalaan, ganon din ang magiging kalagayan ng bayan. Kung gayon, Padre, ano pa ba karapat dapat kong gawin? Magtiis at gumawa, Simon. Padre, madaling sabihin niyon. Pero Padre, hayaan na lang ba'y ng Diyos may kapal? Ang makasalanan, namumuhay ng payapa at makatarungan. Ang mga nilustay naman nila sa walang kwenta nilang kasalanan, nagdudusa at namamatay. Anong klaseng Diyos yan, Padre? Kahit naman ganoon, siya isang Diyos na makatarungan at mapagpatawad, Simon. Siya'y pinaparusahan tayo kapag tayo nawala na sa ating isip at kapag hindi na natin pinahahalagahan ang kabutihan. Padre, Nasaan na ang mga kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at ng kanilang kasiglahan para lamang sa ikabubuti ng kanilang bayan. Hinihintay namin kayo, kabataan. Simon! 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 Ano nangyari sa'yo, Simon? Simon! Tulong! Simon! Simon! Padre, magsisindi na po ba ng ilawan? Tawagin mo ng iba. Magdadasal na tayo. Naway patawarin ng Diyos ang iyong kaluluwa, Simon. At mabuhay ka ng mapayapa sa kabilang buhay. Naway kaawaan ang kung sino mang nag-impluwensya sa iyo maging masama. Paalam, Don Simon, hanggang sa muli. Manatili ka na sana sa kailaliman ng karagatan, Simon, kasama ang mga Corrales at Perlas. At kung dumating man ang panahong kinakailangan ka na namin, dulot na isang dakilang mithiin. Naway, iluwa ka na ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Ngunit kailan magigising ang bayan? Kailan matatapos ang kapos na takot ng pang-aapi ng kasakiman? Hustisya! Hustisya para sa bayan! Hindi ba't daan-daang dugo at pawis na ang naging puhunan? Hindi ba daan-daang Crisostomo Ibarra, Basilio at huli ang nagbuhos ng kanilang dugo para lamang sa ikabubuti ng bayan? Hanggang kailan maghihintay ang ating ilang bayan? Kung tunay nga may Diyos na naaawa, naway dumating na ang kanyang hustisya. Naway magising na ang mga natutulog. Kumising! Kumising para sa hustisya! Maglakas loob na ang mga nag-aalinlangan at bumangon na ang mga nakalugmok. Maging sugapa sana tayo sa pagbabago na harapan, sapagkat walang kapusilakang magtatagumpay kung walang ipaglalaban at walang kalayaang makakamtan kung walang kasugapaan. Maging sugapa para sa katalungan. Tayo